Magandang araw mga kababayan. Ito ho ang mga mainit-init pa ho na mga balitang kakapasok lamang. Ito na. Meron po tayong mga balita na good news and syempre meron din po mga bad news, no? Bad news para doon sa mga anti-Duterte ho, mga kababayan. Ito po. Tinanggal sa pwesto itong si PNP Chief General Torre, mga kababayan. Kakapasok lamang po nito na balita. Hindi ko alam at as of now, wala pa naman ho talagang nakakaalam kung sino ho talaga ang papalit at kung ano ba yung dahilan kung bakit tinanggal itong si PNP Chief General Torre. Ano yung mga kababayan, kakagising ko lang talaga. And pagmulat mo ng aking mata, nagtingin ako sa cellphone, naku, ito yung nakita ko ngayon. Huwag naman ganun. Napakabilis lang po ng kanyang pagiging PNP Chief. Kung matatandaan po natin, okay, before natin i-continue pala, meron tayong good news, no? Para naman po ito kay Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon po ay naka-detain doon po sa dahig sa may ICC. Ito po yung ulat ni Attorney Harry Roque. Palakpakan natin si Attorney Harry Roque. Alam nyo, kahit ganyan si Attorney Harry Roque, simula noon hanggang ngayon ay sulit ang paninindigan niyan to support kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mga kababayan, balikan po natin ito. Ang report po, actually, ano na ito sa social media ano na ito, trending na ito sa social media. Sa kabila nga po ito ng kaliwat kanan ng mga issue. Diyan nga po sa mga palpak ng mga flood control. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit tinanggal po ito sa General Torre. Mga kababayan, ayun po dito sa report po ng News 5, tinanggal PNP Chief General Torre, sinibak sa pwesto. Tinanggal sa pwesto si Philippine National Police, PNP Chief General Torre III, pagkatapos ng halos 3 buwang panunungkulan. Ito na ang sinasabi. Naluko na, mga kababayan. Sa mahigit, ito mga kababayan tinanggal sa mahigit 3 buwang panunungkulan bilang PNP Chief, mga kababayan. Sabi nga ho natin, kung gaano ho kabilis ang pagkatalaga ho sa kanya bilang PNP Chief, di ba? From 1 star, naging 4 star, which is nung una, 1 star pa lang, isipin nyo, nung dinala niya, nung pinamunuan niya po ang pagdakip doon kay former President Duterte, na marami pong nagsasabi, even yung mga lawyer, na against the law, illegally detained si Pangulong Duterte ang doon po sa ICC. And kung matatandaan po natin, pinamunuan po ito ni PNP Chief General Torre. And kung gaano kabilis, pagkatapos niyang dakipin si former President Duterte, na italaga kagad siya from 1 to 4 star. Grabe ang bilis. Ito mga kababayan, sunod po natin, kinumpirma ito ni Executive Secretary Lucas Berzamen sa isang liham na may date na August 26 ngayon, which is kahapon. Matatanda ang malaki ang papel ni Torre sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong March at Pastor Apollo Kibuloy. Kung matatandaan po ninyo, nung pagka-aresto po kay Pastor Kibuloy, nasa Davao ako that time So, sinasabi mo nila na di umano, nasukol nila, nakuha nila, pero marami naman pong nagsasabi na di umano, itong si Pastor Kibuloy sumoko, hindi ho sa PNP, which is doon nga po daw umano sa sundaluan natin. Yun po ang sabi ho ng mag-iinan ho, mga kababayan. Okay? Eto, pero alam mo, sa totoo lang talaga, yun naman daw talaga, mga kababayan, ang katotohanan. Okay, ayan po, inanggal na, no? Grabe talaga, mas talaga ng panahon, yan na talaga, General Torre paano naman yung kasama mo dyan, no? Ito mga kababayan, meron po naging komento si Representative Laila de Lima ng Liberal Party List. Ito na po mga kababayan, ano bang sinabi dito? Itong ni de Lima, mga kababayan, maingay talaga to si de Lima, hindi ko alam ba't parang wala itong ingay sa flood control Oy, kayong mga maingay, mag-ingay kayo sa flood control. Putragis, bakit dyan kayo nag-iingay sa... Sabi nga nila, itong pagkatanggal bilang PNP Chief ni General Torre at this time ay hindi po ito big news. Tandaan po ninyo yung pagkatanggal kay PNP Chief General Torre bilang PNP Chief at this time ay hindi po ito malaking balita. Ito po mga kababayan, ang pinakamalaking balita at this time ay ayun po ito sa mga 1+ trillion na budget po ng flood control na at this time po ay nakikita natin kung gaano ito ka mga palpak ng mga proyekto ng gobyerno at this time. Right, nako, grabe. Kaya nga marami nagsasabi huwag tayo mag-focus dito sa balitang ito. Dito tayo mag-focus, mamaya pag-usapan ulit natin yung mga flood control. Ang sinabi po dito mga kababayan sa News 5, sabi po ni Laila de Lima,
What's happening? Question mark. Okay? Dismayado si mamamayang party list, Liberal Party List, Representative Laila de Lima, matapos masibak bilang PNP National Police or PNP Chief si General Torre Nicolas III. Ano po, ito na mga kababayan, mabuti pa dito nagsalita ka pero patungkol sa flood control, hindi ko alam ano nangyari. Matatandaang malaki ang papel ni Torre sa high-profile arrest na si dating Pangulong Rodrigo Duterte and Pastor Kibuloy. Kung matatandaan niyo, yun naman talaga yung mga halos naging mga kababayan para po italaga bilang PNP chief ito pong si General Torre, no? So, nakita naman natin, sinasabi nga po ni Pangulong Duterte dahil abogado din yun, mga kababayan, sabi niya, ito ay illegal. Illegal. Even yung mga kasama po natin ng mga abogado, nagsasabi po sila na yung pagkakulong po, pagkadutong, pagkadala sa dahig ni Pangulong Duterte ay illegal sapagkat ayun po sa statute nitong tinatawag po natin na ICC, kailangan pong dalhin sa local court ang bago dalhin doon sa dahig ang isang akusado. Pero hindi po ginawa nitong ating pong gobyerno. Ito na, kaya General Torre ay tinanggal tuloy. Mga kababayan, may good news naman po tayo ha. Mamaya pag-usapan po natin itong mga flood control. Ano? Ito may good news tayo dito eh. Ito ha. Ito naman ang good news natin. Ay hindi, before tayo mag-proceed sa good news natin, talking about kay former President Rodrigo Duterte. Ito ha, mayroon muna akong isisingit mga kababayan. Okay? So, higit lang ha. Ayan. Wait lang. Naghang yung ano ko eh. Naghang eh. Ito. Meron dito eh. May ano dito kung sino isusunod na magiging PNP chief eh. May post dito si Ma'am Dang eh. Bago-bago lang. Nakita ko rin. Tingnan natin. Ito ah. Ito yung sinabi po ni Ma'am Dang naman sa kanyang post mga kababayan. Ito ah. Sabi po ni Ma'am Dang, mga kababayan, isa po ito sa makasama po natin na kung saan sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano sabi po dito ni Ma'am Dang? Bagong PNP chief is a question mark. Inirekomendang bagong PNP National Police Chief si Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. bilang kapalit ni PNP Chief General Torre III ayon sa mga ulat. Nauna nang kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sinibak sa pwesto si Torre matapos ng halos 3 buwang panunungkulan. Nitong August 6 lang nang itinalaga si Nartatis bilang head ng Area Police Command to Western Mindanao. Nagpalit sila ng pwesto ni dating PNP spokesperson Lieutenant General Bernard Banac na itinalaga naman number 2 man to Deputy Chief for Administration. Ito na po mga kababayan. Alam mo dapat talaga ito talaga siya eh. Ito si Nartatis Jr. mga kababayan. Baka ito na yung susunod bilang PNP chief po natin. Itong si Nartatis Jr. Okay? And yan po ang mga ulat po natin talking about po dyan kay General Torre. No? Pero meron tayo ditong good news gaya na sinabi ko. Ito po ay post po ito ni si Attorney Harry Roque mga kababayan. Ang nakalagay po dito, good news. Ito on PRRD's motion for interim release. Ang mabuting balita po ay sinabi na po ng abogado ni Tatay Digong. Yan po ang sinabi po ni Atty. Harry Roque. Na mayroon ng mga bansa, na mayroon ng bansang tumanggap o handang tumanggap kay Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan natin yan. Kasi nga po mga kababayan, kung sakasakali man pong hindi pumayag itong si Marcos Jr. Okay, hindi po pumayag si Marcos Jr. kapag nagkaroon po ng interim release kay former President Rodrigo Duterte doon sa dahig, ay meron po tayong ibang bansa na ayon po dito po sa abogado ni Pangulong Rodrigo Duterte ay meron na pong bansang handang tumanggap kay Pangulong Duterte kung sakasakali man po, okay, kung sakasakali man na hindi po dito pahintulutan ni Marcos Jr. Itong kapag nabigyan po ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Yan po. Okay? So, proceed naman po tayo dito mga kababayan dahil nga po yan yung good news natin. Although alam ko naman na marami po sa inyo ang natutuwa
no? So, pag-usapan muli natin mga kababayan at ganito pala magalit si Senador Bongo. Ito si Senador Bongo, galit na eh. Ito mga kababayan, meron po naging pahayag kahapon lamang si Senador Bongo. And ito, babasahin ko po sa inyo para para naman matuwa-tuwa ho kayo. Ito po ang naging pahayag ni Senador Bongo sa naglaganap nga po ngayon ng mga palpak po ng mga flood control. Statement of Senador Bongo. Pinagkakakitaan ang pagbaha. Ito, question mark ha. Hold them responsible for dismiss. Okay. So, nakita naman kasi natin, hindi lamang po dito sa Metro Manila, nagkakaroon po ng mga pagbaha, maging sa iba't ibang location po ng ating bansa. As Vice Chairman of the Blue Ribbon Committee, let us hold accountable all who are responsible for dismiss caused by this flood control anomalies, ghost project, and substandard structure Filipino deserve bitter. Ito maganda itong ni Senador Bongo, maraming matutuwa nito mga kababayan. From the contractor, implementers, proponent, and even legislator, we must investigate. Dapat wala talagang sinisino. And leave ni stone unturned. Ipatawag ang dapat ipatawag, gisahin ang dapat gisahin. And managot ho ang dapat managot. Ito po, maganda ito mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, napakarami din naman talaga na nag-iimbestiga. Andyan po, sabi po ng Bureau of Customs, mag-iimbestiga po sila talking about doon sa mga mamahaling sasakyan ng isa po sa mga kontraktor mga kababayan. Ito po si Sara Diskaya. So, imbestigahan daw di umano nitong Bureau of Customs kung ito ba ay may mga tamang dokumento, ito ba ay nagbayad ng buwis. So yan po ang sinabi po dito mga kababayan kahapon sa report na iimbestigahan po ng Bureau of Customs kung nasa tamang proseso ba bago nakalusot itong mga mahaling sasakyan. Kapamilya man, kaibigan, o name dropper, wala tayong santuhin, lalo na yung mga nagpayaman sa mga proyektong hindi pinatupad ang maayos at naglagay sa kapawakan sa buhay at kalugsugan ng taong bayan. Ito, maganda ito kasi alam naman po natin, napakarami talaga ngayon ng mga palpak, no? So, hindi ko nga alam kung bakit until now, nananatili itong si Secretary DPWH Bunuan, which is dapat nga, marami nagsasabi, dapat yan ho ang tinanggal. Dahil mga kababayan, kung hindi naman kasi sa kapabayaan ni Secretary DPWH Bunuan, maaaring hindi ito dadating sa ganito, maaaring hindi ito magiging ganito ang sitwasyon po sa mga flood control Okay? Isang malaking insulto sa sambayanang Pilipino na habang nabubunyag ang bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control, hito't lubog na naman sa baha ang maraming bahagi ng bansa. Pati ang mga hospital, oo, totoo yan. Kasi nga, nung dumating ako doon, nung ako po pumunta doon sa PGH, napakarami, napakakawawa yung mga kababayan natin doon, yung mga pasyente, yung mga may sakit, no? Kawawa ho sila. Sapagkat kung puntahan po ninyo yung PGH mga kababayan, kapag ka nagkakaroon po ng mga pag-ulan, kawawa ko, pinapasok ko, pagpasok mo sa gate, sa kalsada, bago ka pumasok sa gate ng PGH, hindi ka doon makakadaan Lubog mga kababayan sa baha ang PGH. Totoo yan, kawawa talaga. Totoo naman to sinasabi ni Senador Bongo. Okay, habang ang iba, isang malaking insulto sa sambayan ng Pilipino, na habang nabubunyag ang bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control, hito't lubog na naman sa baha ang maraming bahagi ng bansa, pati ang mga ospital, gusaling dapat maging takbuhan ng mga nangangailangan. Supposed to be, dapat naman talaga itong mga ospital, hindi ito dapat inaano ng mga baha Hindi dapat ito na lulubog sa baha, mga kababayan, like dyan sa PGS na lubog sa baha. Alam niyo kung bakit? Siyempre, dapat ito yung takbuhan takbuhan ng mga may sakit Okay, nagkasakit yan dahil sa mga pagbaha. Okay, yung iba nalubog, yung kung ano pa, so dapat may matakbuhan sila. Kaso paano sila pupunta dyan? Even ng PGH, baha rin. Manila City Hall, baha rin. Nakakalungkot
na ang pundo ng bayan na inilagay sa inaakala nating flood control, posibleng napunta lamang pala sa sa kamay ng ilang nagpayaman at nagpakabusog habang ang mga kababayan natin ay naghihirap at nagugutom. Ito yung nakaka-PI no? Ito yung type na ito mga kababayan, nakaka-PI talaga. Alam niyo bakit? Ang yayaman ng mga kontraktor, nagpiplex ng kanilang mga mamahaling sasakyan na galing pa daw di umano sa ibang bansa. Yung iba nga dyan binili lang daw yung kotse sapagkat ito daw yung kotse na ito ay meron daw payong, naloko na. Nagpiplex ng napakarami, hindi lamang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito ng mga sasakyan. Which is ito po ang iba dyan, 30, 40 sasakyan, which is mamahalin. Hindi lamang din po nagkakalaga ng 100,000, 500,000, 600, which is milyones mga kababayan. Samantalang yung mga kababayan po natin ay lubog ko sa baha. Hindi ko alam kung nakakaya ba ng mga sikmura nyo yung ganun. Hindi ako nagtatanong lamang na habang nakikita nyo yung mga kababayan natin na naghihirap, nalulubog, hindi nakakapasok sa trabaho, yung mga estudyante, nagdideclare ng mga pag-suspended sapagkat hindi na sila makakadaan, kawawa, basa ang mga pantalon, basa ang mga sapatos. Ay naku po, ito na talaga Alam nyo bilang Pilipino, yan yung masakit sa bansa natin Dapat mayaman tayo Dapat mayaman ang bansang Pilipinas Kung hindi lang dito sa mga kakapal ng mukha ng mga politikong kurakot. No? Kung hindi lang sa kakapal ng inyong mga pagmumukha, dapat mayaman dapat ang Pilipinas Mayaman dapat ang Pilipinas kaso po tragis, nasisikmura nyo Yun ang problema sa inyo Nasisikmura nyo na nakikita nyo na lubog sa baha ang ating mga kababayan. Nung pumunta po ako sa Maynila, anong kasagsagan po na umulan almost 1 week ago, mga kababayan. May mga senior ako doon na nakikita. Kawawa mo sila. Lumulusong mo sa baha, senior. Tragis na yan. Senior, lumulusong sa baha. Naa-attempt niyong makita na isang senior. Lumulusong sa baha dahil sa kapalpakan niyo mga hindot kayo. Hindi ba naman makakapal ang pagmumukha ninyo? Hindi sana ito nangyayari sa bansa natin. Isa pa, kung hindi sana weak leader si BBM, posibleng hindi din ito mangyayari ang mga bagay na ito, mga kababayan. Masyado na tayong seryoso, relax lang, tropang B. Kaya kung Pangulong Duterte pa ito nangyari, baka pinagsasampal ng mga yan. Ito pa mga kapatid, tuloy na nga natin ito sinasabi ni Senator Bongo. This is not just a corruption, but an injustice in every sense of the word. Ilang mga Pilipino na sana ang napakain, napagamot, nabigyan ng bahay at naihaw sa hirap kung gamit yung pera na yan sa tama. Sana nga. Kasi unang-una, yung mga negosyo na dyan sa mga lugar na tinatamaan ng mga pagbaha, dapat hindi mag-i-stop yung operation nila. Pero dahil nga kinarakot niyo yung pundo kaya nagkalit-silit ang bansa natin ito pa sa mga involved sa mga anomalyang ito, makonsensya naman kayo. Ayan tandaan nyo, hindi nyo po madadala sa langit yan o sa impyerno. Pagka kayo ay namatay na dito sa bansang ito, sa mundong ito, lahat po ng mga ninakaw nyo, iiwan nyo yan. Hindi nyo po madadala yan. Huwag po kayo magpakasasa. Ilang taon lang po itatagal nyo sa mundong ito. O kung kayo ngayon ay sabihin natin 60 years old. Meron na lang kayong nasa halos 30. Kung tatanda kayo ng hanggang 80, mga 60, 70, 80, 20 years old, almost mga kababayan, matitigok na kayo. Magbago na kayo, Bigyan nyo naman ng atensyon, bigyan nyo naman ng pagpapahalaga yung mga kababayan natin na lumulusong sa baha para lamang mabigyan. Alam mo yung mga kababayan natin, marami yan, hindi naman talaga nagtatrabaho para yumaman Nagtatrabaho po sila to survive. Diba? Nagtatrabaho pa, paano kaya yaman sa bansang ito po tragis ang mamahal ng mga bilihin ngayon. Sasahod ka, Metro Manila, magkano sahod mo? Nasa 700 na ba ngayon o 600 plus? Di ko alam kung nasa around ganun na kasi mga kababayan
Nasa 600 plus yung minimum. Magbabayad ka sa bahay, 5,000 to 6,000 hanggang 7,000. Oh, tubig, kuryente pa. Paano kang mabuhay? Paano kaya yaman yan? Kaya ngayon, marami po sa mga kababayan natin nagtatrabaho hindi para yumaman, to survive, mga kababayan, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ha? Yung mga kabataan po nila na nag-aaral. Na-attend nyo ba yan? Ay, talaga ng mga pagmumukha nyo, ano? Ito, sabi dito mga kababayan, sabi ni okay, wait lang. Okay, marami na sana nabigyan ng, sabi ni Senador Bongo, this is not just corruption, but an injustice. In every sense of the word, ilang Pilipino na sana ang napakain, napagamot, nabigyan ng bahay, at naiahon sa hirap kung ginamit yung pera na yan sa tama. Oo nga. Okay? Sa mga involved sa anomalyang ito, makonsensya naman kayo. Nilapastangan nyo na nga ang kaba ng bayan, nilagay nyo pa sa peligro ang taong bayan. Nasaan ang simpatya nyo sa mga ordinaryong Pilipino sa mandato ninyong pagserbisyo? Ayan na nga eh. Alam mo, ito din yung problema sa bansa natin eh. Dami kasi dyan sa mga kababayan natin, tanga rin eh. TENGE. Kapag ka dumadarating kasing eleksyon, ang TTNGE nyo rin kasi. Sabi ko nga sa inyo, pag dumating yung eleksyon, marami dyan sa mga politiko nag-o-offer ng pera para ibuto nyo. Sabi ko sa inyo, tanggapin nyo yan. Pera nyo yan. Yung mga binabayad sa inyo para nyo sila iboto, pera nyo din naman yan eh. Galing din naman sa pera natin. Tax natin yan. Kinuha nila yan sa kaban ng bayan eh. Pag may isang politiko na nagbayad sa inyo para iboto sila, kahit nasa anong posisyon, tanggapin nyo. But at the end of the day, iboto nyo kung sino yung tama, sino yung karapat-dapat. Diba? Eto nagkalitsi-litsi ang ating bansa eh. For the record, as easy on August 23 during a Senate hearing of the Committee on Public Works, already called out of DPWH 2023 pa pala eh, to provide as a flood control master plan, present their accomplishment that truly benefited the people and explain the prioritization since have personally discovered flood control project situation in areas with little to no human population. Sino ang pinoprotektahan itong mga flood control na ito? Halos walang tao naman o sadyang itinago ba para hindi mapansin ang korupsyon na kanilang ginawa? Totoo yan. Marami kasi dyan, kung saan yung walang tao, doon mo nakalagay. Saan naman tawon mo, oy? Ito pa, dugtong natin. Mula noon hanggang ngayon, galit tayo sa korap at mapang-abuso. Dapat lang na panagutin natin at ang mga may sala at maningil na ang ganitong nakakasukang kalakaran sa gobyerno, at dahil in age of legislation and prove na ito, ay maglagay dapat tayo ng sapat na safeguard para sa mga flood control ay tunay na makakatulong sa lahat at hindi pagkakakitaan ng iilan. Ayan na. Dahil kung walang mananagot dito, ito na mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, marami pong nag-iimbestiga. Ayon sa Pangulo, magkakaroon sila ng investigation. Ayon sa Kongreso, magkakaroon sila ng investigation talking about the palpak ng mga flood control. But nung nakaraan, nag-start na po mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee under sa pamumuno ni Attorney Senador Marcolita. Sabi ko nga sa inyo mas umaasa ako sa investigation na ginagawa nitong nila si Senador Marcolita. Malamang defensor yan eh. Kung matatandaan po ninyo mga kababayan, way back former President Rodrigo Duterte administration, doon din po nabuksan ang issue about po sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN po, isa po sa mga dahilan kung bakit tinanggal po. It because, ayun po sa mga report, di umano, ito ay hindi nagbabayad ng tamang
buwis. Kaya po ito and nasirado and dyan din po sa pamumuno sa investigation under si dating congressman na ngayong senador na si Atty. Marcolita. Dahil kung walang managot dito, mapipilitan tayong isulong na lang or tanggalin na lang ang budget sa flood control sa susunod na taon kaysa masayang sa korupsyon o ghost project. Nakapanglumo na 1/3 na lang ng budget ng DPWH, ang katumbas na lang na budget para sa DOH. Totoo yan. Totoo yan mga kababayan. Kasi nga po, dapat nga ito mas nilakihan nyo yung pundo dyan sa health sa Department of Health Di ba? Ito sasabihin ko sa inyo. Another ang kakapal ng mga pagbumuka ninyo. Ayan Ito Sipin nyo, pumunta kayo sa ospital. Salamat na lang at merong malasakit center. Pumunta kayo sa ospital. Kawawa ho sila. Isipin mo yan. Samantalang mas malaki pa yung pundo dyan sa flood control kaysa sa DOH. Isipin nyo, pumunta kayo sa ospital. Kung yan sana mga pundo dyan sa flood control na yan, nakita naman natin, sana kasi palpak naman kinurakot sana nilagay nyo na lang sa health. Kung yan lang, ganyan lang din naman ang karesulta niyan. Pumunta kayo sa ospital, ang dami kawawa sila. Yung iba mga wala, kaya tumatagal sa ospital dahil walang pambayad. But by the way mga kababayan, good news dahil nga meron malasakit center. Di ba? Kung walang malasakit center, kawawa. Maraming salamat po sa dating administration din kay Pangulong Duterte na implement po ito. Dahil po ito po din po sa pamumuno din po ni Senador Bongo. Siya po yan sa kanya mga committee na kung saan ay ipatupad ang mga bagay na yan. So salamat po kay Senador Bongo, mga kababayan. Ito sabi niya katumbas na budget para sa DOH. Kaya kung maaaring gamitin na lamang sana ito sa mga programa at proyekto na direktang makakatulong sa tao sa pagdating sa pangangalaga ng kanilang buhay at kalusugan. Alam mo Senador Bongo, itong mga ganito, hindi naman natin pwedeng tanggalan talaga ng budget ng flood control. Ang dapat po ditong gawin talaga, panagutin ang may sala, ikulong, sapagkat yan ay talagang malaking corruption. Okay? Si Janet Napoles ka, nahatulan ng ilang taong pagkakakulong, halos buong buhay niya, makukulong si Janet Napoles, at this time, binatulan another ilang taon na naman. Di ba? Samantalang milyon lang po mga kababayan. Ayun po sa dito sa pork barrel ni Janet Napoles, milyon lang. Samantalang ito billion, almost trillion, nasa trillion pa nga sabi ni Senador Marcolita. Tapos gano'n, nasa kulungan ng halos ilang buong buhay niya. Halos buong lifetime niya nasa kulungan. Tapos dapat hindi pwedeng, dapat tanggalan na lang ng budget. Ang flood control, hindi. Dapat panagutin. Ikulong ang may sala. Yan ang dapat. No one is above the law. Kahit ikaw nasa posisyon, kahit ikaw ordinaryong tao, kahit ikaw ay ano pang posisyon mo sa gobyerno, no one is above the law mga kababayan. Dapat managot. Kasi kung tatanggalan natin ng pundo yan, continuous magiging ganito ang bansa natin. Continuous lulubog tayo sa baha. Panagutin ang may sala, ikulong, para ang susunod na magiging mamumuno dyan sa departamento na yan ay hindi na po gagawin ang mga bagay na ito. Yun lang, basic. Pagod na pagod. Ito Pagod na pagod, binging-bingi at sukang-suka na ang taong bayan sa politika at siraan. Ngunit kailangang lumabas ng katotohanan para matigil na ang lahat na kalukuhang ito. I am the one with the Senate Blue Ribbon Committee and I am the one with the Filipino people in calling for accountability. Yan po ang sinabi ni Senador, ating pong Senador Bongo mga kababayan. Ayan na Basic. Napakagaling. Ito by the way, itong kay Tatay Digong, ano pa mga pag-uusapan natin at this time? Ito. Isingit ko lang pala mga kababayan, isingit ko lang pala si Kati Binag. Kasi meron po si Kati. Ito, alam mo naman, idol ito ng lahat Matindi ito, isang babaeng pero matindi. Ito talaga. Kababaeng tao pero talagang matinik.
Lumalaban ho ng harapan ito eh. Di ba? Kahit po nakataya yung buhay niya, lumalaban ho ito ng harapan, mga kababayan. Alam naman po natin, hindi din naman ako at the end of the day, lahat tayo mamamatay eh. Hindi dapat ating katakutan ng kamatayan. Ang dapat yung matakot sa kamatayan, yung mga korap ho ng mga politiko. Ayan ho, according to the Bible, talagang mahigpit po yan na nakasulat doon. Kasalanan mo ang magnakaw, huwag kang magnanakaw. Eto, sabi nga dito ni Kati Binag, isisingit ko lang. Total na pag-usapan na rin naman natin ng flood control. Sabi po dito ni Kati Binag, yung 1 trillion, kung hinati na lang sa 100 million na Pilipino, meron tag 10,000 pesos man lang bawat isa. Isipin nyo yon, mga kababayan. Kung i-divide po natin yung 1 trillion na issue dyan sa flood control, kung ibibigay yan sa 100 million na Pilipino, isipin nyo 100 million na, hindi po 100,000, 100 million na Pilipino. Mayroon na ho tayong tigsa 10,000. Lahat na 100 million na Pilipino. Isipin mo yan. Sabihin na lang natin, 100 million na Pilipino, mayroong tigsa 10,000. Kinuha mo yun? Kapal talaga. Yan ang sinasabi na eh. Sinasabi sa hula eh. Ito naman si BBM, tingnan natin kung may patutunguhan yung investigasyon ni Bongbong Marcos, ano? By the way, meron pa naman siyang meron pa naman siyang 3 taon eh. Hindi ko alam anong gagawin niya dyan sa 3 taon. Sinabi niya naman, di siya bababa hanggat di naayos ang mga issue talking about the fallback ko na mga flood control. Ha? Mga kababayan, isisingit ko lang pala ito. Bago tayo po magtapos, ito last na ito talaga. Bago tayo magtapos, makailan lamang po nagpasa po ng resolution itong si Robin Padilla talking about nga po doon sa magpa-drug test. Lahat po ng mga nakaupo sa gobyerno. Tandaan po ninyo dapat naman talaga, bilang ordinaryong Pilipino, ako, isang ordinaryong Pilipino, dapat talaga, lahat sana na mga nakaupo sa gobyerno, dapat talaga merong batas na sila po ay mandatory na sila po ay mag-drug test. Yung lahat po, from president up to barangay kapitan. Kahit po mga kagawad, sabay lang lahat. Diba? Masyado kasing yung din natin no? Noong nakaraan po na nagpasa po ng resolusyon itong si Senator Robin Padilla na di umano ayon po sa kanya doon sa resolution niya na dapat po obligahin ang mga nakaupo sa gobyerno para sila po ay mag-drug test para nga naman alam natin kung nasa tama ba yung mga utak natin para ng operation sa bansa natin. And nag-react po dito si Atty. Claire. Sabi ni Atty. Claire, unconstitutional daw ito, sabi ni Atty. Claire. And sumagot po dito, mga kababayan, tagapagsalita po ng PDP Laban na wala pong iba kundi si Atty. Topacio. Ito sabi kasi ni Auntie Claire, spokesperson dyan sa Malacanang, sabi niya, mag-aral daw muna si Robin Padilla bago ho dito mag-aral daw muna siya. And sumagot po dito si Atty. Topacio. Ano sabi ni Atty. Topacio? Ito po, basahin po natin. Ikaw ang mag-aral, Auntie Claire. Binanata ni PDP Deputy Spokesman Atty. Ferdinand Topacio si PE Undersecretary Claire Castro matapos sabing unconstitutional ang panukala ni Senator Robin Padilla na gawing mandatory ang drug testing para sa lahat ng mga public official. Giit ni Topacio, maling interpretasyon ang batayan ni Castro dahil ang desisyon ng Korte Suprema sa Social Justice Society Dangerous Drug Board ay para lamang sa mga kandidato, hindi para sa mga opisyal na nakaupo na sa piso. Totoo naman. Alam mo, nagsalita dito si Mike Abe. Sabi niya against the law according to Supreme Court. Ang obligahin mo yung mga yung mga opisyal ng gobyerno na sila po ay mag-mandatory drug test. Pero nga, mga kababayan, ayun po doon sa sa ruling mo ng Supreme Court, sinabi po ni Atty. Topacio, yung po mga tumatakbo, hindi yung mga nakaupo na, dagdag pa niya, mas mataas ang pamantayan sa mga public official dahil public office is a public trust. Dapat talaga, sabi ko nga sa inyo, mag-apply ka
fast food, may drug test. Mag-apply ka kahit na anong kumpanya. Kailangan po na may drug test. Pumunta ka sa ibang bansa, may drug test. Mag-abroad ka, may drug test. Ang dami mga kababayan, dito sa Pilipinas, hindi ka makapagtrabaho hanggat di ka nagda-drug test. Pero ito yung mali eh. May mali eh. Kasi, mga kababayan, dapat talaga, yung mga ating po mga nasa gobyerno, dapat talaga yan ang mahigpit. Dapat may sumisi ilalim niya sa mandatory drug test eh. Ito, dagdag pa niya. Ito pala, ito. Mas mataas ang pamantayan sa mga public official. Dahil public official is a public trust. Ani Topacio, obligado ang mga opisyal na magsumiti ng SALN, sumiilalim sa lifestyle. Dapat talaga at sundin ang code of conduct na hindi saklaw ng mga pribadong individual. Okay? Yan po mga kababayan ang sinabi po ni Attorney Topacio. So ikaw daw yung mag-aral muna, Auntie Claire. By the way mga kababayan, abangan natin kung ano yung mga mangyayari pa dito sa pagkatanggal bilang PNP chief ni General Torre. Ano yung susunod na mga kabanata. By the way, kita-kita po tayo sa next video natin.